1, 2, 3, action. So, tikalon ka. Hindi naman, grabe. Kasi ito, taga saan ka pala? Taga Iloilo din. Taga Iloilo. Kasi marami akong kasamang mga Ilonggo. Kahit noon pa, nung nagsisimula pala ako magbarko, hindi nawawala ang Ilonggo sa barko. Lahat. Tama yan. Lagi. Sa, anong school ka pala graduate? Sa ISATU, Iloilo Science and Technology University. Anong course mo doon? BSHRT. Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Technology. Okay. Kaya pala talaga palang magaling kang gumawa ng tinapay, magmasa. Usually mga nakakasama kong Ilonggo, mga taga John B. Lacson. Oh, Pero ikaw hindi ka doon pala. hindi. Iba ka pala. Kasi po dyan, tawag yun, rich ka eh. Ganun ba ron? Medyo mahal pa ron. Paglagay natin siguro mga sa buong school year siguro sahod mo. Yeah, tsaka yung mga usually na mga nakasama ko na seaman na taga John B. Lacson, mga magagaling, matatalino. Oo. Mga ano sila yung mga dati nga may mga tinatawag na mga NSA cadets. Yung mga tipong scholar ng mga pinag-aral ng mga shipping company. Usually na mga nakasama ko yun nga mga Ilonggo, mga taga John B. Lacson. Mga galing nga sila eh. So, binabati ko yung mga tropa ko ron. Marami akong mga repa-pips dyan ng mga taga Illinois, Chicago. Hindi, joke lang. Mga Tikalo. Mga Tikalo. Pero hindi, para sa akin yung mga Ilonggo, malalambing nga magsalita eh. Kahit Pinipilit kong gayahin nga yung ano nila eh. Noy, mahaw. Ikaw, Ners, ang school ka ng graduate? Graduate ako sa PMMS, Philippine Merchant Marine School. Yan. Pero to be honest, hindi ko talaga siya choice eh. Yung maging seaman. Hindi ko talaga choice. Dati kasi nung bata pa ako, mahilig na ako talaga sa musika. Music. Kumbaga, naisip ko na nung high school pa lang ako na parang ang gusto kong gawin sa buhay ko in the future is maging musician. Kaya naiisip ko mag-Conservatory of Music or Music and Arts, mga ganon. Pero isa ako sa mga biktima ng pagsunod sa tatay. Sana all. Pilit. Kasi ang tatay ko is seaman siya. So sabi sa akin, anak, hindi pwede yan. Hanggat nandito ako kailangan magsiman ka. Wala, nandito ka na. No choice ka. Sumunod ako sa kanya. Siyempre, siya magpapaaral sa akin. Pero sandali lang. Ba't kilala mo muna ako? Oo nga pala. Sorry man. Pinapakilala ko nga pala si AJ Lee ng Illinois, Chicago. Joke. Taga Iloilo siya. So, binention mo na rin naman yung school mo kanina, di ba? So, ayun nga. Kaya ako siya ginest at napag-usapan namin kasi parang bihira kasi yung mga ganong klaseng experience na experience mo na hindi mo plano, 'di ba? HRM? Sorry. HRM, HRT, pares na din. HRS. Tapos katulad ng parang nabalitaan ko graduate ka rin ng Marine Engineering. Hindi, Marine Transportation. Marine Transportation. Parehas tayo if ever. Notikalon. Grabe ka. Pag ako nag-unfollow yung mga taga Iloilo rito dahil sa Tikalon ko, bugbugin talaga kita eh. Joke lang. Hinangag. Ba't naisip ko dito sa tanker pala? I mean, LNG tanker. Isa to sa pinakadelikadong barko. Alam mo ba yun? Siyempre kasi ayaw mo ng cruise ship, ayaw mo ng HRM ka naman eh. Kasi nung nag-apply ako, ito yung unang kumpanya ko, yung yung Indiano. Pero hindi ko na i-mention yung company na yun. Dati ako sa bulk. Natapos yung kontrata ko doon bilang sagali. Yun, okay din, masaya. Tapos
minsan may ganun, may reklamo talaga, may sip-sip ka. Ay, hindi mo naman may iwasan yan. Kahit naman saan, kahit naman hindi sa barko, kahit naman yung mga trabaho sa Pilipinas, may mga ganyan. So, mabalik tayo dun sa pag-aaral. Kamusta naman yung pag-aaral mo sa... Ayos naman, sipag, working student sa gabi, tapos Basta gumanin ka kanina, power off. school naman sa araw. Sa umaga. Sa umaga, hanggang alas 5. Tapos pag out ng alas 5, pasok ko naman sa isang... Babanggitin ko na yung dito, yung tinatrabahuhan ko dati, yung huwag na. Lagay nating fast food. Banggitin mo na, Noy. Hindi na. Banggitin mo lang, sige, walang Sige. problema. Nagtatrabaho ako sa McDonald's. Aha. Doon sa amin malapit. Malapit na school walking distance lang. Pasok ako sa school mga 6 o'clock. Tapos uwian is 5 o'clock ng hapon. Tapos pasok ako sa McDo hanggang 6 p.m. to 12 p.m. Okay. So working student ka pala talaga. Pero hindi naman sabi na working student kasi nandun naman yun si mama mo, susuporta din. Kumbaga, tinutulungan ka rin niya. Pero syempre, parang sa hirap ng buhay sa atin kailangan mo rin kumayod kung talagang syempre. may pangarap ka. Pamilya yan, ako yung unahon. So, Ikaw dati ka din nagsabak ng working student? hindi naman ako umabot sa ganung point. Katulad nga na sabi ko sa'yo, dahil sa deal namin ng tatay ko, sinunod ko siya. Talagang obligasyon niya akong pag-aaral. Siyempre, wala kang magawa Yun. Pero, yun, pagtagal naman ng panahon, dati nahihirapan ako. Pero syempre, ngayon, choice ko na rin. Kumbaga, masaya ako sa ginagawa ko. Yan, kung saan tayo nakakarating, tinan mo, after ng ilang years nung graduate ako, hindi ko akalain makikilala pala kita. Di ba? Pero balik tayo Ner. Nung 'di ba nag-school ako. 6 to 5, tapos 6 to 12. Hanggang natapos yung mag-school ko. Hindi ko talaga balak magpababarko Yung focus ko talaga sa hotel. Okay. Parang may kami ba, yung tawag niya sa mga magtotropa namin nung sa kaklase yung sa buong section. 5 kami Tawag sa amin bubros. Bubros. Bakit? May pustahan kami. Okay. Kung sino daw malaki sahod, ganun. Pero sa akin, hindi ko pa iniisip yung pagbabarko. Tapos sila nagme-mention ng barko, ganito, gusto niya sa cruise ship. Sa akin wala, biniwali-wala ko na lang. Yan ang gusto ko. Hanggang doon na umabot sa point na nag-apply ako kahit walang backer. Sinubukan ko din. Mahirap pag walang backer. Tapos doon, nung unang apply ko sa ganong company nasa Indiano, yun, nagpa-backer ako sa pinsan ko. Hanggang sa unang sampa. Balik din tayo doon. Bakit di ko sumabak sa cruise ship? Sabi mo. Ayoko talaga. Mas maganda. Mas matrabaho. Dito. Ayahay buhay, more resting, more yosi, malaki sahod. Asa pusas ko, barabalaan mo. Kundi ka magloko. Kumbaga parang kung i-compare mo kasi, kaya lang naman, hindi naman siguro hindi naman malaki, hindi naman maliit. Pero yung difference kasi na meron tayo sa kanila kasi dangerous cargo ang dala natin. Hindi mo ba alam na kapag sumabog tong LNG carrier is Kita natin si San Pedro. katubas ng atomic bomb. Ng ilang atomic bomb. Nakalimutan ko na yung sinabi ng Basta ganun. LNG carriers is truly a genius. LNG carriers can hold up to 200,000 cubic meters of natural gas, and constructing these ships is extremely challenging. In the event of an explosion, the damage would be comparable to that of an atomic bomb, which is why they are referred to as sleeping nuclear bombs. kaya kailangan mo mag-ingat din dito. Kumbaga hanggat okay ka, hanggat okay yung mo, samantalahin mo lang yung opportunity mo. Kasi yun dito, may salaring maganda. Pero yung kabilang paa mo, Nasa hukay na. Pero sa akin, pinili ko talaga instead of cruise ship, mas pinili ko yung nasa cargo carrier talaga. Kasi sa cruise ship, totoo, HRM graduate ka nga.
Siyempre malawak din yung gusto mong kuning posisyon. May tawag nito, assistant cook o chef de pastre, lahat doon nandun. May tawagin captain waiter. Eh dito, sus, malaki sahod ay buhay. Tikalon ka talaga. Pero proud ako sa ano ko, sa school. Kahit Saan ka graduate? kahit bulakbol, kahit masakit yung ulo ng mga teachers ko doon, at least pinatunayan ko man na nandito na ako mismo sa ganitong departamento o kumpanya na to. Oo. Kaya tinatawagan ko lahat ng sa alma mater ko ba, nasa school, nasa Iloilo Science and Technology University. Huwag kayong magtakot magsubok. Tuloy lang. Oo naman pare. Basta may pangarap ka, gawin mo. Pero tawag rito, ang hirap din magbarko sa totoo lang. Okay, naranasan mo din yan. May tama yan, mag-encourage mo yung iba na magsikap. Pero kailangan din ng tiyaga pag nandito ka. Sobrang hirap, yung lungkot ng hirap eh. Yun ang talaga sabi sa akin ng pinsan ko. Trust the process, tapos sabay sa panalangin. Tapos sariling sikap. Kahit wala kang backer, tuloy lang. Kahit sa security guard yan, hindi ka makapasok. Oo, mahirap yung security guard eh. Usong-uso sa mga shipping company. Sir, apply po sana ako eh. Doon pa lang, wala na. May sinong backer mo? Wala po eh. Ay, wala na eh. Wala na kaming hiring. Pero ngayon swerte nila, may online na. Tapos may mga kumpanya din na walang security guard. Pero yung online na magpapasa ka ng application, minsan matagal din yan. Minsan matagal. Kaya yun lang, pero tsaga lang. Kung may pangarap ka along the way naman basta tuloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo. Pero pag Ilonggo ka, pag Tikalong ka, tuloy ang laban. Hinangag. Pero yung totoo yun, sinabi ko kanina, ang daming Ilonggo na seaman. Sa totoo lang, ang dami ko nakasama. Kahit nga dito sa barkong to, ang dami nyo eh. Diba? Pero dati hindi ko din trip magsisiman. Ano bang trip mo noon? Hotel talaga. Hotel talaga. Oo, pero na-scroll sa Facebook ba, yung mga vlog ng mga vlogger doon, mga seaman vlogger, sina Mayor Matatag. Ito, gusto ko puntahan to, yung Suez Canal, Panama, Suez Canal ba? Tama ba yun? Tama. Tapos yung Panama Canal, ganun ba? Yan, napuntahan ko na, lahat. Wala na. Tapos dito pala yung sa barko. Parang tatawagin mo lahat ng mga muray para makapag pahinga lang. Price lang, malaki sahod. Yan kasi naman eh. Tikalon ka. Okay lang eh. Huwag ka na magbanggit ng mga ganyan. Kung naman, sabihin nila, i-bash tayo dito. Hindi. Ako bala. Hindi, joke lang. Tikalon tayo. Tikalon. Basta tikalon, wala akong pakialam. Tikalon tayo, tikalon. Pero masaya lang yung sa trabaho kasi dito may may HRT department din, parang gali. Yung kusina doon. Yan. Kahit pangit na ako pag natikman yung luto ko. Oo, totoo yan. Lalo na pag gumawa ng tinapay yan. Ikaw ang gumagawa ng mga tinapay sa mga ibang nationality, di ba? Yung sa puti, tapos yung sa snacks niya sa coffee break, ako din ang gumagawa. Lalo yung crinkles, tapos yung apple pie, banana pie, egg pie, basta masasarap. Apple pie? Apple pie. Nahulat-hulat. Nahulat-hulat na. Si to nga si Euler. Sino yun? Si Motorman. Noy Mahaw. So lahat yung mga bagay na ginagawa mo rito sa barko, natutunan mo yan sa school mo kung saan ka nag-aaral. Tapos parang palawakin din ng pag-iisip ba? Kung sample, hindi man lahat ng menu ba yung recipe dito sa barko? Yung anong menu. Hindi yung menu. Yung sa provision natin, yung food supplies. Dapat kailangan mo din mag-expand ba yung malawak yung pag-iisip mo. Kasi hindi lahat na sa barko, nandiyan ng lahat. Dapat sample, wala kang ganito. Alternate mo dyan. Ganun ba? Palawak isip lang. Pero stress ka. Siyempre. Yan talaga eh. Yan ang tinatawag na discarding marino. Sabi daw nila, si man nuloko, hindi nula lang. Tayo na nga niloloko ngayon eh. Oo, baliktad na. Wala tayong choice kundi tanggapin ang katotohanan na wala tayong magagawa pag nasa barko tayo. Tama yun. Pero diskarte lang sa buhay. Kung marunong ka mag-diskarte sa buhay mo, dumiskarte ka din kung paano magluluto. Ganon din sa gali. Para yung mga alaga ko, kayo,
parang busog ba? Tapos, uy, sarap ng luto. Ano sa Iloilo ang busog? Busog. Busog din. Busog din. Yung sarap. Manap. Yung busog sa pagmamahal. Sarap sa pagpalangga. Sarap sa palpalangga. Oo. Siyempre, kailangan di ba pag nagluluto ka o gumagawa ka ng mga pagkain, kailangan may halong pagmamahal din yan. Ganun ako, Ner. Kita kong masasarap. Kaya sinasabi ko kay Kapitan, cook with love. O yun. Yung Mari talaga. Matindi talaga itong kaibigan ko, Tekalon. Kung paano mo nakuha yung anak ng sample, yung anak ng mismong tao, yung magdidiskarte mo ba, yung sample nanililig ako, paano mo didiskarte? Ganon din sa pagluluto. Yun. Tama. Ilonggoy, Tekalon talaga. Hinangag. Ako Okay lang. lang yan. So, paano, amigo? Hanggang dito na lang natin puputulin dahil anong oras na rin. Ay, wala akong relo. May trabaho ka rin at ayoko rin naman masyadong istorbohin ng oras mo. At masyado na akong thankful na napagbigyan mo ko na makapag-guest dito na konting chismisan. Yan. So, yun lang. Pero bago natin ito tapusin, Ton, gusto ko bumati ka sa eskwelahan nyo. Kasi, proud ka dyan eh. Oo, proud ako sa school ko. Sa school mo. Kung saan ako nakatapos. Gusto ko graduate, kung saan ka graduate at yung mga kaibigan mo ron. Pero pre, gusto ko gawin mo sa salita nyo, sa Ilonggo. Pwede na isama ko yung dating banda ko. Wala problema. Sige, Kahit thank you. Pwede ka rin magbanggit ng kahit sino, yung loved ones mo, batiin mo. Pero, gusto ko Ilonggo. Ilonggo, gigyan, ginahulat mo. Ginahulat ko. Sige na eh. Pero Gina-shout. Sige. Gina-shout out ko gali ang tanan kong grupo dira sa may Iloilo. Kape na ang school ko sa ISAT-U. Pakabakod lang kamo, hindi mag-surrender. Kung anong gina-target nyo nga kurso, kunobra, labuton nyo. Tapos labuton. Yun ba? Tapos yung sa motor shop, Joseph and Friends Motorcycle Shop, thank you. At saka sa dati kong banda, RCP Ritmo Tambores, Doc, thank you, Doc Palmares. Yun. Walang iba kundi si AJ Lee ng LNG Carrier. Proud ako sa school ko, ISAT-U. Palakpakan naman natin. Yun lang kaibigan, maraming salamat sa oras mo ha. Thank you. At sana maulit-ulit. Marami pa tayong pwedeng pag-usapan in Kahit the pa future. Tsaka alam mo na, basta marami tayong pwedeng pag-usapan. Kumbaga ito, at least nasubukan natin, na-guest kita. Alam ko nahihirapan din tayo parehas kung paano tayo mag-uusap. Pero at least, di ba? Nasubukan din. Subukan lang. Try and try. Try and try. Maraming salamat. ha? Tekalon. Sure ka na? Wala ka na sasabihin. Wala na. Bye-bye. Bye-bye. Salamat po.